Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong lingkod. Pag-usapan natin ngayon ay ito pong bagong trip ni Senator Amy Marcos. Because recently, nabalitaan natin maging sa social media, Twitter, FB, ang report ng Reuters na nagkaroon po ng black propaganda ang Amerika laban po rito sa bakuna, sa Sinovac ng China. No? Ngayon, dahil po dyan sa ganyang siraan, etong si Senator Amy Marcos, meron ho siyang panukala. Ito nga sabi rito sa balita ng ABS-CBN News ngayong araw, Amy Marcos wants Senate probe into US propaganda operation versus China Sinovac. Mga kapatid, this is already obsolete. Wala na po tayo sa pandemic. At kung sabihin man natin na ginawa ng Amerika yan, at talaga namang gawain ng Amerika yan, nasiraan yung mga kalaban nila, ano po ang magiging epekto nito sa atin? Mabubunot mo pa ba yung Sinovac na naiturok? Mabubunot mo pa ba yung American version ng anti-COVID, 'di ba? Hindi mo na makukuha sa katawan ng tao 'yan. Ang tanging inayawan ko lamang po rito sa Sinovac, and this is proven, ang kanya pong efficacy rate, Diyos ko po, 50-50. Na kumbaga, ayon sa paliwanag noon, na kapag nag-Sinovac ka, hindi nangangahulugan na ang epekto nito ay 50% lamang daw. Pero ang paliwanag, sa 100 na tinurukan, so there's a possibility raw po na ano na almost 50% madidisgrasya. Putang ina, sabi ko, ayoko talaga. Sabi ko nga and I am a COVID survivor. I had severe strain na talagang, Diyos ko po, hingalo na ako dito sa bahay at mabuti na lamang po, wala akong tiwala sa hospital noon. Dahil lahat ng mga kabarangay ko, may barangay official pa kami, dating barangay official, kasabayan kong nagka-COVID. Lahat po silang nagpunta ng hospital. Lahat po sila umuwing hindi na naglalakad, nakagarapon. Ako lang ang hindi nakagarapon. Dahil diyan lang ho sa taas ng dating pwesto natin sa pag-vlog, sa second floor, doon lang ako nag-quarantine. Oh, baby pa si Tinay noon, si Quarantina. At tanging si Tinay lang ang hindi ko nahawaan. Dahil awa ng Diyos, 'di ba? Malakas ang immunity ng bata. Hmm. Pero the rest dito sa bahay natamaan rin, nagsintomas sila. Pero sabi ko nga salamat kay Sir Paul Villanueva na pumunta pa talaga rito sa amin at binigyan ako ng ivermectin. At mula nung mainom ko 'yun, talagang ang laki ng recovery at eto ko ngayon, buhay na buhay. At dahil nga po ako'y COVID survivor, alangan ako magpabakuna. Kaya lang required para makapunta ka kung saan-saan. So sabi ko, sige, pa-vaccine na ako. Pero pag Sinovac, no way po talaga. Wala akong tiwala. Naranasan ko masamang epekto ng COVID na akala ko nga ano lang ito, parang trangkaso lang, walang kwenta. Gaya ng pagtanaw dyan ni dating Pangulong Duterte na pwede nga lang niyang ihian. Magpunas ka lang ng gas, anong gasolina. Pero hindi pala, di ba? At nakita rin natin ang epekto ng COVID kay PBBM nung tamaan siya. Oh, talagang Diyos ko maging siya ang nagulat sa naging epekto nito sa kanya. Diba? So ngayon, again, inuulit ko lang, ano man ang naging hakbang diyan ng Amerika, sabing siniraan, ha? Wala po itong direktang epekto na makabubuti sa ating bansa para mag-aksaya ng panahon si Amy. Ang maliwanag lang naman po dito, nagpapakita lang po si Senator Amy Marcos ay galit sa Amerika. Kaya anything about America, ayaw niya, kokontrahin niya. Anything that would hurt US interest, then Amy will go for it. Bakit? Wanted sa Amerika. 'Di ba? Si Imelda, si PBBM at si Amy bilang mga administrator ng tawag dito yung ari-arian na naiwan ni Apulakay. Hindi ba't nagkaroon ng paglilitis noon sa Hawaii? Oh, kung tutuusin, walang jurisdiction ng Hawaii court doon eh. Property yan dito sa Pilipinas eh. No.
Ngayon, eto pong magkakapatid, hindi po nila kinikilala 'yun, hindi nila sinisipot. Kaya po naglabas ng, contempt ang US court. At 'yun, sila PBBM, aarestuhin si Imee at si Imelda kaya hindi po sila nakakapunta ng Amerika because of that. Si PBBM nakakapunta dahil po sa presidential o yung diplomatic immunity kumbaga. Absolute immunity po ng presidente. After PBBM's presidency, babalik po 'yun, puwede na naman silang arestuhin sa US. Now, wala naman tayong nakita na laban ni PBBM diyan sa interes na 'yan ng Amerika, 'di ba? Dahil lamang sa hindi sila makapasok ng Amerika. Pero etong si Imee, Diyos ko po, parang, yung personal niyang galit sa Amerika, kailangan madamay ang sambayan ng Pilipino. Ito pag-aaksayahan na naman nila ng oras at ng panahon, pero yung hybrid election system bill niya, hindi niya tinatrabaho. Ang ROTC hindi nila tinatapos. Oh, yung, RH7, tapos na ang Kongreso, nasa Senado na ang bola para sa charter change, hindi nila tinatrabaho at sabi pa nga nito ni Cheese, wala raw po sa kanilang pinag-usapan ni SMR, hindi raw kabilang sa pinag-usapan nila ang charter change. Natural, because this is already there. Tatrabahuin nyo na lang. Ang RBH 6 ng Senate, di rin nila inaasikaso. Hmm. At tapos yung isang importanteng bagay, yung agreement ni Duterte, ni Tatay Digong sa China, hindi ba? Oh, ano nangyari doon? Anong sabi ni Imee? Walang kwarto kaya hindi siya makapag-hearing. Sus Mariosep, pag si Bato de la Rosa nag-hearing noon kay Morales, anytime nakakapag-set ng schedule, pagdating kay Imee, biglang walang kwartong available. Wow. Tapos ngayon, eto magpapahiring ka, meron ka pang pending sa committee mo. Ano ba to, gaguhan? Senator Amy Marcos? Hmm. Sabi nga rin sa balita, Senator Amy Marcos has filed a resolution seeking a Senate inquiry into reported covert propaganda efforts by the U.S. military to discredit China's Sinovac vaccine at the height of the coronavirus pandemic. According to a Reuters investigation, a U.S. military used at least 300 accounts on social media platform X, yung Twitter, to cast doubt on vaccines and personal protective equipment from China. The accounts were reportedly made to seem like regular Filipino social media users posting in Filipino. Nung time naman na yun, hindi ko pinag-iintindi, hindi ako nagto-Twitter noon eh. Basta't ang tinitignan ko lang doon, ano yung sinasabi ng World Health Organization, yung efficacy rate. Doon ako nakatingin sa efficacy rate. Ang gusto ko nga noon yung sa Russia, Sputnik, kaya lang nauubusan ako agad. Kaya ang naging vaccine ko ay yung Janssen na paisahan lang ng turok. Tapos yung booster. Oh. Pero hindi po galing sa China. Walang galing ng China na ginamit ko. 'Di ba? So ano ba ang mahihita po natin dito? Paso na ito, tapos na ito eh. 'Di ba? Ano ba, wala ho ako, pasensya na kayo sa mga loyalista. Wala ho akong makita na significance para sa interes ng Pilipinas para panghimasukan pagkagastahan ng pera ng taong bayan. Netong binabalak na to ni Senator Amy Marcos. Hmm. Sabi nga ni VJM, sino naman ang magiging resource persons nila sa investigasyon nila, yung mga American o American, ha? 'Di ba? Oh yeah, Pfizer yung aking booster. Yan. Malaking galit ni Amy sa mga magandang gawin sa kanya, igapos, tapos papagsayawin at pagilingin mga 5 hunk na kaharap. Oo. Moderna at Pfizer kami, 'di ba? Hmm. Di ko alam kung anong klaseng logic merong tumubo sa utak nito ni Senator Amy Marcos eh.
Alright, and shoutout nga pala rito kila Iteras Channel. Delikado tayo diyan, panglait 'yan. And hi, go Philippines daw. Ayan po. Wala talaga, hindi ko talaga maisip. Kanina ko pa pinag-iisipan 'yan, na ano ba magiging significance nito? What's in it for us? Ano makukuha ng mga Pilipino rito, 'di ba? Meron tayong mga usapin na importante, yung rice tariffication law, 'di ba? Kaysa sa magngangaw-ngaw sa ganyan si Imee, 'di ba, i-promote niya na 'di ba, na bakit dapat ito, matapos na, tapos yung isang panukalang batas nila yung agricultural and, tawag dito, yung Agricultural, Smuggling Act, 'di ba? Na kung saan ay magpapabigat talaga ng parusa sa mga tumatarantado sa atin sa sektor ng agrikultura. Dahil yung batas natin ngayon, mabigat ang parusa, sabi ko nga, I'm really satisfied, pero putragis meron palang twist. Pagdating doon sa pagbuo ng mga ebidensya, sablay, hindi magiging katanggap-tanggap sa korte. At mapadaling mapahina ang kaso, kaya walang nakukulong na mga smugglers. Hmm. Mga agri-smugglers, walang nakukulong, walang napaparusahan. Kumpiska-kumpiska lang, Diyos ko po, barya lang yan sa kanila. Baka tas yung nakukumpiska pa, smuggled, aray! Walang nahihita. Bakit? Kasi yung kasalukuyang batas, kinakailangan ang customs ang magsasagawa po ng valuation. Anong kinalaman nila ron sa valuation ng mga agri-products? 'Di ba? So pagdating sa korte, hindi matatanggap yun. Bakit? Hindi nyo masabi yung hindi competent authority yung sabi kung magkano halaga nito eh. 'Di ba sablay? 'Di ba? Ang daming pwedeng gawin. Sabi ni lumaki sa farm. Tsismis lang pati ng Reuters 'yun. Kakapit na naman sa Marites Senado. Turukan siya ulit ng Sinovac. Hindi Sinovac. Incheck yung jowa ni Senator Amy Marcos. So may Sinovac siya sa tabi, 'di ba? Ay nako. Basta ako basura sa akin Senator Amy Marcos sa 2025. Hindi ito nagsisilbi para po sa interes nating mga Pilipino. Isipin mo, ang maliwanag lang po dito sa hearing na gusto niyang mangyari para po sa kapakanan ng imahe ng Sinovac. Yun lang, ma-save niya kumbaga yung nasira ng Amerika na imahe ng Sinovac. Yun lang. Buisit na buhay na yan, oo. Grabe. Talagang nagsisilbi si Imee sa interes ng China. 'Di ba? Hmm. Okay.